Ipalaganap ang apoy ng pagmamahal ni Jesus sa mundo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 12, verses 49 to 53, and I read it for you. I came to bring fire to the earth, and how I wish it were already kindled. I have a baptism with which to be baptized, and what stress I am under until it is completed. Do you think that I have come to bring peace to the earth? No, I tell you, but rather division. From now on, 5 in one household will be divided, 3 against 2 and 2 against 3. They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law. Kabi-kabilang iringan, bangayan, pag-aaway, digmaan, makikita natin ang mga ito sa loob man ng pamilya, sa loob ng ating pamayanan, o sa pagitan ng ibang grupo, lahi at bansa. Pinagdarasal natin ang kapayapaan. Pinagdarasal natin ang lahat ng mga biktima ng pang-aabuso at ng digmaan. Hinihiling natin sa Diyos na sana ang kapayapaan niya ang maghari sa bawat puso ng tao at ng bansa. Sa ating binasang ebanghelyo sa araw na ito, winihiga ng Panginoong Jesus, do you think that I have come to bring peace to the earth? No, I tell you, but rather division. Ang kapayapaan ay nagmumula sa Diyos, pero sinisira ng tao ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Ang sino mang disipulo, alagad ng Panginoon, na nagbabahagi ng apoy ng pagmamahal ni Jesus sa mundo at sa ibang tao, minsan kinukwestiyon, minsan pinapatay, o kaya naman winawalang hiya. Kapag inilatag ng pangalan ni Jesus ang kanyang salita, minsan pinagtatawanan. Kaya ang nagiging epekto nito ay pagkakawatak-watak, pagkakaroon ng gulo, dibisyon. Sa loob ng pamilya, may makadiyos, may nagsisilbi sa Diyos, ngunit may kumukwestiyon bakit hindi tumutugma ang ugali sa pinaniniwalaan sa Diyos. Malinaw ang mensahe ng Panginoon. Oo, si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Ngunit tao ang sumisira ng kapayapaan na hatid ng Panginoon. Kaya isa pong imbitasyon sa ating lahat, ipalaganap ang apoy ng pagmamahal ni Jesus. Ang apoy na ito ay ipinunla na sa ating mga puso. Kung ang bawat apoy sa ating mga puso ay patuloy na magningas, kung pagsasama-samahin ito, matutupad ang sinabi ni Jesus. I came to bring fire to the earth, and how I wish it were already burning. Masunog nawa tayo, hindi ng pisikal na apoy, kung hindi ng pagmamahal ni Jesus. Ang pagmamahal ni Jesus ang siyang maghahatid ng tunay na kapayapaan, pagkakaisa sa bawat tao, nasyon, lahi at bansa. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, inaasam namin ang pagkamit ng tunay na kapayapaan sa bawat bansa, higit lalo sa aming mga puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha.
At kung nais nyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.